Welcome. Hello guys, welcome back to our channel, my channel Pinay. So now we are in the bus with my co. Hello guys. Now I'm going to my working place in the hospital. Kasi nahihirapan sila sa hindi makaantay ng result after ng biometric. So ilang araw na lang, Tuesday may biometric na, tapos ngayon ay Thursday already. So ilang araw na lang, di ba? Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So 5 days na lang guys. So 6 days na ikuha na rin yung approval ng aking visa, renewal visa. So hindi sila makaantay kasi bawal daw mag-work ng walang valid documents. So hindi naman yung kasi naka-renew na yung ko, so nakabayad na, waiting na lang kami sa biometric ko. Pero ay nako, hindi sila makaantay. Atat-latat, so wala akong work today kasi walang yung sabat ko, walang reals kung halipin ko 1 week. So nag-ano din ako, nag-off din ako sa work ko Thursday. So ayun nga, natawag yung partner ko ngayon na pupunta ako kaya early morning. So madalian kami ng ako to get ready to take a bus to go there. So almost 1 hour kasi yung biyahe papunta ng hospital. So limited yung bus, kaya kailangan madalian yung kilos mo para makaano ka sa bus na on time talaga. So every 30 minutes kasi yung bus na darating guys. Dito sa namin, sa bus stop namin sa road, sa namin, lapit sa bahay namin. Straight din yung bus na going to hospital. So kaya yun lang ang bus na pwede namin sakyan. Pwede naman sa kabila, pero dalawang sakay ng bus. So yan. And then ngayon kasi spring is on the air na guys. So hindi na masyadong malamig, pwede na walang bonnet, pwede na walang scarf. Lalo na ngayon ay medyo maaraw, maliwanag. Hello guys, sila. Hello guys. So ayun guys, i-ano ko sa inyo ang view ng spring. Start na ang bloom ng mga bulaklak. Walang dahon, pero start muna yung bulaklak bago yung dahon. Tingnan nyo guys, start na yung mga flower. Yan, kita nyo ba yan? Yun, yung flower. Ibang puno ay advance yung bulaklak nila. Start na ng bloom. Ano pa yan? Marami yan, pero ano lang yung few pa kasi next month pa yata yung lahatan na talaga. Yung ko nga, yung bluebell na seeds, parang siya, onion, ay hindi ko pa nalipat sa pot. Ano lang kasi yun, yung parang sa neighborhood ba na nilagay sa pader nila na take as you want kasi free naman yon. So kung sinong gustong magtanim ay kukuha nun. So kumuha ako ng isa, ngayon hindi ko pa nalipat. Pero hindi man yun namamatay guys, kasi for makasurvive naman yun ng winter. Ang bluebell. Ito ay full well na ito guys. Full well. Ito naman yung bus garage guys. Full well bus garage. There's so many. Dito yung nila. Parkingan pag. Mommy, look at that bus over there. Road paggabi. Sa purple bus. Yeah, with green. Next month pa yung guys, yung makikita mo talaga yung mostly sa kalsada, kung may mga bulaklak na puno, lumalabas. Ano pang ngayon April, so March, middle of March to April, mag-start na yung cherry blossom. Bangga ngayon, i-start pa lang sila mag-sibol sa puno, palabas sa puno. Hindi pa sila nag-bloom. Ayan, yung na yan, kung makita nyo yan, next month yan mag-bloom. Ayan, ito, maraming nag-bloom na siya. White. Makita nyo yan, white na white yung bulaklak ng puno na to. Puro bulaklak yan guys, walang dahon. Yan. Wow! Ganda, tingnan. Maliliit lang yung pink naman siya. Maliliit lang yung bulaklak niya. Ito pa Diyan yung kalsada. Bulaklak na.
magpansin sila bago magdahon. Ito pa, dito pa. Ito may nag-garden dito guys. Aywan ko kung ano nito. Anong tawag sa mga garden nito? Yung konting lang, konting space lang. Yung parang nila, kung gusto mag-garden, yan, nag-i-start sila ng linis at tanim ng seedling. For summer, magtanim sila. Ito yung runabout ng Fullerville. So, Awiton. So, ito kahirapan ng guys. Kung hindi ka marunong mag-drive dito sa runabout, kakatakot. Kasi, hindi mo alam kung saan ang way. Saan ang way mo. Pero may arrow naman guys. Kung gusto mong diretso ka, may arrow na line kung saan ka magdaan. Pero kailangan talaga yung mata mo matalas kasi paano ang mag-drive madalian ang drive. Yan ang nakakatakot sa UK kasi ang daming sasakyan pag nag-drive ka. So, ikaw ang tsunga-tsunga. Hindi pwede kasi baka mabangga ka. Yan. And Wito naman ito. Wito. Ito yung cemetery nila. Marami dito yung yung mushroom na bulaklak, parang mushroom na bulaklak. Kaso isang color lang, hindi makikita yata kasi maliliit lang talaga sila guys. Before spring tutubo sila. Pag spring na wala na, natutunaw sila ng natutunaw sa ulan. Ang cemetery nila. Huh? Yeah. Even men. Alright. May bulaklak. Yan. Pero itong puno na yan, ang dami agad ng bulaklak yan. Pag nag-bloom. Ito maliliit ang mga bulaklak dito eh. Ito guys yung rugby stadium. Ito yung mga laruan ng rugby. Kasi Twickenham ay rugby, pero sa Wembley Stadium ay yung football yon. Ito ay rugby. Laki nito guys. Rugby stadium. There's no rugby today. No, nobody inside. Only Saturday or Sunday. Because Saturday and Sunday. yeah, because it's no working day. May hotel din ito. With hotel ito guys, kaya malaki sila. Ito yung hotel. Yan siya. Marriott, yung Marriott Hotel. Marriott Hotel. Kasama yung hotel. Ganda no, galing. Sa in front ay hotel sa ibabaw. Twickenham Rugby Stadium. Yung may statue nila. Sobrang lawak ito.
maganda sa labas. Ay, hindi pa kami nakapasok. Eh. Mahal yata ito pag pumasok ko may event. Yan siya. Ito yung likod. Likod na ito. Ito yung mga ano, yung mga countryside, pagpunta, yung mga boat yata nila yan, yung mga player. Ito naman may another runabout ito. Another runabout. So yan guys, malapit na kami, sa hospital na kami. So ito din ang last biyahe ng ano, bus na sinakyan namin. So hindi na ako mag-ano guys, magkuha ng video. Yeah, proceed. Pag nasa hospital kami kasi bawal magkuha ng video. So i-ano ko lang mamaya kayo. Ano yan? Bigyan ng i-update ko lang kayo mamaya pa kung ano ang nangyari sa biglaang papunta dito sa amin. Ayan, may cherry blossom dito na maliit na tree guys. Ganda tingnan. So, ayan guys, see you later. Ayan, hospital na yan guys. So, ayan guys, at home na kami kasi madali kaming nakarating ng bahay kasi hinatid kami ng partner ko pauwi. So, update ko lang kayo kung sa ano na sa work namin sa hospital. Yung anong update na urgent akong pinapunta doon dahil sa ano sa visa. So ayun nga guys. Kasi pangalawang beses na yan pinapunta ako na takot sila sa visa ko kahit sabihin mong naka-process, mayroon na binigyan ng schedule appointment sa aking biometric at saka sa approval reference number sa home sa home office. So hindi pa rin sila. First na punta ko doon last week after ng work ko. Pinaano nila ako, pinapunta kasi nga i-check nila yung yung paper sa home office, bla bla, ganun, check ng dami para daw kung ano ang makita nila kung ano yung status, anong update doon sa visa. So hindi nakita guys kasi nga maaga pa para kasi ang alam ko talaga hindi ganyan ang nangyari last before renewal namin, hindi ganyan nangyari sa unang payroll. Yung payroll kasi ang may bagong payroll na kasi ngayon kaya hindi niya alam kung anong process, hindi niya alam. So yan, nagpunta ako doon, walang nangyari. Gastos na naman ako ng pamasahe guys. Tapos, ayun, kaninang umaga nga, pinawagan ako ng partner ko. Kailangan pupunta ako ng morning pa kasi wala na daw ng afternoon, wala na yung payroll magano sa akin. So, dala ako ng passport ulit, dala. So, pagdating ko doon, yung partner ko, siya muna ang nag-ano sa kulot namin kasi nga andun ako sa office, bawal yung bata. Ang nangyari, ayun, hindi na kinuha yung passport. Ang kinuhaan na ako ng picture, yung checking na naman yung proof of address, yung home address ko. So, ayan, ang nangyari guys, sa wakas, naka-approve na. Nakita na nila yung approval. So, saglit lang ng mga 20 minutes yata or half an hour. Ganun ang waiting ko na process. Kinuhaan na ako ng picture, tapos pasa ako ng proof of address, yung bank statement ko. Bank statement ko guys. So, ayun lang, pagpasa ko doon ay bilis lang. So, ang nangyari, okay na, nanahimik na sila. Wala nang problema. Hindi na nila ako hindi na rin nila yung partner ko kasi yung partner araw doon. No? So ngayon, nakuha na nila yung result. So, okay na, happy na sila. Hindi na sila kasi 5 days na lang guys. Tapos 1 day lang mag-expired yung yung visa ko. Takot na takot sila kasi may penalty yan. Ang company na nagpaano ng staff na walang legal paper ay bawal, illegal talaga yan. So, ayun na nga, nag-approve naman siya, nakakuha sila ng result. So, happy na rin yung lady na yun ang payroll. So, sa ngayon, buti natin kami ng partner ko. Nag-skip muna siya sa work niya. Dali-dali kami So, ayan na po, at least kahit pa paano ay okay na. Kasi 18 kasi ang expiration ng visa ko guys. Tapos 20 yung biometric. So, 'di ba? Parang 19 lang ma-expire yung mawala yung walang blackout yung visa ko. Pero hindi problema yun guys kasi nakasubmit pa kami sa home office. Hanggang March pa yung yung pagitan ng pag-process. So, takot sila as in I want to ba. So,
So, Monday lang sana wala akong paper, tapos Tuesday biometric ko na. So, Wednesday ng madaling araw ay makukuha na yung results sana. So, hindi sila nakaantay kasi nga takot na takot, hindi alam kung anong gagawin. So, ayun lang po guys, at least ngayon ay nakita na nila na approval. Nakita na yung approval sa visa ko. So, fit to work pa rin ako. So, sabi ko, okay lang ako, hindi ako pupunta ng Saturday. Di ba? Pag sabi nila ayaw akong pupunta, ayaw ko. Pero hindi sila na ganun. Ewan ko ba bakit takot sila. Nakaprocess na yung paper ko, biometric na lang ang kulang. Pero hayaan mo na, at least okay na ang lahat. So, ayan lang po guys, yan lang po ang update ko. Urgent akong pinabalik doon sa hospital for my working place. Ayan, thank you for watching guys, and see you next video. Ayan yung pala. Past 12 na, 12:40 in the afternoon. Bye-bye! Guys, weather today guys, sunny. Hindi na talaga malamig.